Malaking trahedya po ang hagupit ng Bagyong Sendong noong nakaraang taon. Pero alam niyo po ba na mas malaki pa pala ang halaga ng pinsalang iniwan ng Bagyong Pablo? At dahil patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga namatay sa Bagyong Pablo, posibleng mahigitan din ito ang mga namatay sa Bagyong Sendong. Balitang hatid ni Mark Salazar. Sa lawak ng pinsalang iniwan ng Bagyong Pablo sa ilang lugar sa bansa, hindi mapigilang maihambing ito sa bagsik ng Bagyong Sendong, Desyembre rin nung nakaraang taon. Sa pinakahuling update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 700 na ang nasasawi dahil sa Bagyong Pablo. Samantalang ang iniwang patay ni Sendong, mahigit 1,200. Pero pinangangambahang aakyat pa ang bilang ng mga namatay dahil sa Bagyong Pablo dahil mahigit 700 pa rin ang nawawala. Kung sa halaga ng pinsala sa mga ari-arian, mas matindi ang pananalasa ng Bagyong Pablo. Mahigit 14 na bilyong piso na kasi ang halaga ng infrastruktura at mga produktong agrikultural ang nasira. Habang nung sa Bagyong Sendong, mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng mga nasira. Sa tindi ng pinsalang iniwan ni Pablo, ikinumpara na nga ni Pangulong Noynoy Aquino ang ilang lugar sa Compostela Valley sa Hiroshima, Japan, nang pulbusin ito ng atomic bomb ng Amerika noong World War II. I have to say, they really look like battlefields. And just to put things into perspective of how unexpected the typhoon was for the entire region, there was a particular area that had not been visited. May I repeat that they had not been visited by a typhoon as strong as Pablo since 1912. Patuloy naman ang paghahanap sa di bababa sa 300 mangingisda na nawala ng abutan ng bagyo sa laot sa General Santos City. Sa pinakahuling ulat, umakyat na sa mahigit 370 ang mga nawawalang mangingisda. 44 na mangingisda naman ang nailigtas. Natagpuan sila sa Pacific Ocean, 300 nautical miles silangan ng Mati, Davao Oriental. 14 na mangingisda naman ang natagpuang patay. Umaasa pa rin ang mga otoridad na may maililigtas pang mga mangingisda. Nakasentro ang paghahanap sa pagitan ng Republic of Palau at Eastern Mindanao maging sa karagatan malapit sa Indonesia. Mark Salazar, GMA News.